Yo guys, what is up? This is Koro and welcome back dito sa ating channel. So for today, pag-uusapan natin is all about Rohan 2. So pag-uusapan natin kung paano mag-build dito ng stats at syempre di-discuss natin konti yung skills dito at items ng lahat ng classes. If ever naman may mga namimiss ako dito or may mali man ako, make sure to comment them down below para syempre correct din natin agad para sa mga newbies. So with that said, proceed tayo dito sa video natin with Rohan 2. Tapos guys, bago tayo mag-start dito sa ating guide ng stats and items, no, kailangan nyo munang intindihin kung ano-ano ba yung mga stats natin dito. So meron tayong total of 6 stats, strength, dexterity, vitality, intelligence, wisdom, and agility. So para saan nga ba ito mga to? So discuss natin. Yung strength natin, nagbibigay ng physical attack at HP regeneration. So tandaan nyo yun yung binibigyan ng ating strength. So meron siyang physical attack at HP regen. Ang next naman natin is yung dexterity. So dexterity gives you physical accuracy and physical penetration. So meaning hindi ka masyadong magmi-miss. At syempre yung physical penetration natin, ang meaning nun, mas nape-penetrate mo yung defense ng ating kalaban. So kahit hindi ka masyadong mataas yung attack mo, kung mataas naman yung penetration mo, possible mataas din yung ating damage output. Next naman natin is yung ating vitality. So this one is purely for survivability. So meaning nito, ang bibigay ito ng physical defense, magical defense, at maximum HP increase. So next natin is intelligence or int. So sa int naman natin guys, nagbibigay ito ng magic attack, MP regen, and HP regeneration. So dalawang regeneration ang sakop ng ating intelligence. So if ever pure int ka, mataas din yung regen mo, both HP and MP. At the same time, mataas yung ating magical attack. So whiz natin or wisdom naman ang ating next. Ang bibigay ito ng magical accuracy at magical penetration. So meaning kung magic attack ka, kagaya ko, so char ang gamit ko. So dalawa kasi ang item ng Decan dito, char at zen. Yung zen is for physical attack, ang char naman is for magical attack. So meaning kailangan ko ng magical accuracy. So nagbibigay yung whiz nun. At yung magic penetration is binibigay din ng whiz. Pero syempre, didiscuss natin mamaya kung bakit ng pure intelligence ako at wala akong whiz. Next naman natin guys is yung agility. So agility nagbibigay ito ng physical penetration at evasion. So meaning, kagaya ng sabi ko kanina, physical penetration, kahit hindi mataas yung attack mo, kung mataas yung penetration mo sa defense ng kalaban mo, at specifically for physical sa AG, no, mataas din yung magiging damage output mo as physical damage. Tapos guys, sa evasion naman, nag-vary yan. Depende sa makakalaban mo, sa stats ng kalaban mo. No? Kung mababa yung accuracy niya, tapos sobrang taas ng evasion mo, possible hindi siya tumama sa'yo or mag-miss lang siya sa'yo. So meaning kahit mababa yung HP mo, kung mataas naman yung evasion mo sa mga dun, kasi nga mataas yung agility nila, is makasurvive ka pa rin sa mga battles. So syempre, unang-una sa i-discuss ko is yung Decan, kasi ito yung aking main character. So as you can see, I am level 60 no, currently. Pero yun nga, hindi naman tayo mag-focus doon. Ang focus natin is yung stats. So unang-una guys, para sa akin, sa early game ng Decan, para sa akin no, dapat ang tutukan nyo is yung strength nyo or int. Tapos maglagay kayo ng konting dex kung strength kayo. Tapos konting vitality para sa survivability. Bakit nga ba ganun yung tingin kong dapat stats sa early game ng Decan? Unang-una guys, bago kayo mag-build ng mga character dito sa Rohan, pag-isipan nyo munang mabuti kung ano yung gagawin yung second job. So for example, ako ang pinili kong second job is Dragon Sage. So sa Dragon Fighter pa lang, ang early game ko na build dapat is Intelligence or Strength. So meaning sa first job pa lang, dapat medyo alam ko na kung ano yung dapat kong i-build, which is Intelligence. Kasi guys, sa Dragon Sage, nakafocus dito is puro magical attack. Makikita nyo dyan, puro magical damage. So you can see, no, karamihan or lahat pala talaga. Pati itong last skill niya, which is yung wide 4-foot swing. Passive naman, makikita nyo rin na magical penetration yung meron tayo, tapos increase ng intelligence. So kapag ka ganito guys, kapag ang plano nyo is Dragon Sage, ang early game na build nyo dapat sa Decan is intelligence, tapos konting vitality. Pero kung katulad ko kayo na bumawi kayo sa iba't ibang mga items, pets, mounts ng pang-survive, or pang-defense, pwede rin sa codex, nag-pure int ako. As you can see, pure intelligence itong akin. And yung defense ko is kinuha ko na lang sa codex. So bakit nga ba hindi ako masyado nag-miss dito kahit naka-pure intelligence ako? Kasi guys, sa items ko, makikita nyo naman,
naka-accuracy ako dito. So, physical and magical accuracy. So, hindi naman kailangan na physical and magical accuracy yan, pero para ma-sure, ginawa ko na lang na dalawa yung sakop ng aking gauntlet. Pero if ever naman, kung gusto nyo, pwede nyo i-build sa gauntlet niya is magical accuracy plus HP. Pagdating naman sa weapon, guys, ito yung current na gamit ko, no? Pero I suggest ang i-build nyo dito is magical critical damage at magical crit rate. Tapos if ever may mga extra kayong stats na pwedeng makuha, okay lang din. Pero as much as possible, mag-focus kayo sa dalawang stats na maximum or yung red or violet na stats. When it comes to helmet naman, pwede kang mag-magical penetration lang nakafocus, tapos mag-HP ka rin dito. Ako guys, experimental lang to, kaya nag-physical penetration ako, pero I don't think na kailangan naman to ng Dragon Sage. Tapos guys, sa armor, ang pwede mong i-build is either max HP, tapos maglagay ka ng konting MP kung kapos ka, or pwede kang maglagay dito ng common damage monster na reduce, katulad ko, o kaya yung boss damage, o kaya PvP damage. O kaya pwede ka lang magpalit-palit ng armor, no? If ever marami kang armor, pwede kang mag-build ng iba't ibang armor, pang PvP, pang boss hunt, or pang yung farm lang, or codex. Next guys, sa sa ating under armor. Sa boots guys, I suggest evasion yung ilagay nyo. Huwag nyo nang ilagay yung MP. As much as possible kasi guys, yung MP, huwag nyo na siyang masyadong ilagay sa items nyo, no, if ever hindi nyo naman talaga kailangan. Or hindi kayo kinakapos sa mana, kasi meron naman tayong mga pots dyan. So yun, ang bibuild ko dito sa aking level 70 is evasion tapos HP na boots. Para mataas yung HP natin, at the same time, mataas yung ating evasion or tumaas to ng konti. Next guys, sa Dragon Knight naman tayo. So for Dragon Knight, ang build dito, kung first job ka pa lang, is strength, tapos konting vitality at dexterity. Kasi guys, kapag hindi ka naglagay ng dex, magmi-miss ka, hindi ka tatama. Tapos kapag naman nag-pure vitality ka kaagad, is wala kang masyadong pan-damage. Pero kapag late game guys, ang build ng Dragon Knight is pure vitality. So bakit nga ba pure vitality ang build ng Dragon Knight? Kala ko ba wala siyang damage kapag pure vitality? Kasi guys, sa passive niya, yung sudden death niya, naka-base na siya dun sa vitality. So meaning, kapag mas mataas yung vitality mo sa late game, tapos meron ka na itong sudden death, mas malakas yung damage mo, kahit normal attack yan or kahit anuman. So yun, ang mid natin, ang mid to late game natin sa Dragon Knight is vitality, pero ang early game natin dito is strength, dex, at konting vitality. Syempre yung dex natin, konti lang din yan, basta hindi ka nagmi-miss, okay na yan. O kaya pwede naman bumami ka na lang sa codex para sa accuracy at wag ka nang masyadong mag-dex at vitality. Pagdating naman guys sa items ng Dragon Knight, mag-focus kayo sa penetration ng physical sa una, no? Pero kapag late game, puro HP na kayo dyan at reduced damage. Puro HP at reduced damage yan. Ang mangyayari dyan sa inyo, napakataas ang HP nyo, tapos mababa yung damage sa inyo ng mga kalaban. At the same time, malakas din yung damage nyo. So para sa akin, OP to sa late game, no? Lalo kapag na-build mo talaga yung max HP, tapos max reduced damage, tapos naka-pure vitality ka na. I think magiging OP itong ating Dragon Knight. So next guys on our list is itong half-elf. So maraming gumagamit nito kasi long range siya at mabilis siya mag-farm lalo pag early game, no? Kasi hindi niya na kailangan tumakbo-takbo. So yun, ang build naman nito para sa akin, no? Strength, dex, pwede mong paghaluin sa early game. Tapos konting vitality para sa survivability. Pero kung ako yung papapiliin nyo pag early game, pure dexterity na lang ako. Tapos konting vitality lang para makasurvive ka. Para hindi na maghahalo yung strength at dex or mag-aagawan sa stats. Kasi guys, pag nag-strength ka, kailangan mo pa rin ng konting dex para hindi ka mag-miss. Pero kapag ka nag-pure dexterity ka naman, hindi ka talaga mag-miss kasi napakataas ng accuracy mo niyan. Kasi guys, yung dexterity, bukod sa nagbibigay siya ng physical accuracy, nagbibigay din siya ng physical penetration, no? So, yung physical penetration, kahit mababa yung attack mo, or hindi ganun kataas yung attack mo, mataas pa rin yung damage na output mo sa kalaban. So kasi guys, binabangga ni Rohan, para sa akin, no, ganun yung pagkakaintindi ko sa stats niya, binabangga ni Rohan yung attack mo, tapos yung penetration mo against doon sa defense ng kalaban. So meron akong farmer na parang second character ko sa main account ko, naka-pure dexterity ako doon na archer. Tapos okay din naman yung damage ko doon, mabilis din pumatay. At hindi siya mahina. Kasi guys, akala nung iba pagka pure dex ka, wala ka masyadong damage. Well, in fact naman, ang mangyayari nga kasi magkakaroon ka ng physical penetration. So, mangyayari, tataas din yung damage mo kasi napapenetrate mo yung defense nung kalaban mo. So guys, kapag naman second job, so ranger, kailangan mo dito is strength.
So hindi mo na kailangan masyado ng dexterity dito. Although, siguro para hindi ka mag-miss, maglagay ka konti. Pero late game, pwede mo na tanggalin yan, lalo kapag mataas na yung codex mo. I think hindi ka na masyado talaga mag-miss at hindi mo na kailangan ng dexterity kapag ka ranger ka. So mag-focus ka sa late game sa ranger, sa strength. Kasi nakalagay dito, ang karamihan sa damage nito is purely attack talaga. At parang magiging medyo DPS siya. Kasi nakita ko dito, meron siyang increase attack speed, tapos basic attack range, skill range, tapos strength, ayan as you can see. Tapos meron ka ditong physical crit rate. So maganda to guys kapag ka late game, pang PvP, itong ating ranger. So syempre when it comes to items naman, mag-focus ka sa physical crit rate, physical damage, tapos physical penetration, tapos konting HP para makasurvive ka kasi medyo malambot ang ating half-elf, no, compared sa ibang races or compared sa Decan natin. So next guys, sa scout, gaya ng sabi ko, yung akin, yung second character ko is scout yun. So pinang-farm ko yun ng codex, so naka-pure dexterity ako doon. So I suggest mag-pure dex na lang din kayo kapag scout. Kasi nape-penetrate naman natin yung defense niya, tumataas din yung ating damage. Tapos syempre maglagay ka ng konting vitality para makasurvive ka doon sa mga monsters na medyo mataas yung level, kasi kapag hindi ka naglagay ng kahit konting vitality, baka hindi ka makapag-farm kahit malakas yung damage mo kasi napakalambot ng character mo. So gaya ng ranger guys, ang item nito is mag-focus ka sa physical damage, tapos physical penetration, tapos syempre maglalagay ka ng evasion. Pati sa ranger, maglagay ka ng evasion para hindi ka masyadong tamaan ng kahit sinong kalaban mo, PvP man or PvE. Yan. So, halos same lang naman sila sa items kasi physical attack naman sila parehas. So guys, next on our list naman is yung human. So, human is meron tayong dalawa ring second job, syempre, defender at guardian. So, defender is syempre, by the name itself, no, or yung title niya, is pang support to sa late game natin. Pero syempre, kailangan mo ng damage para sa early game, para makapagpa-level ka or makapag-quest ka or makapag-farm ka. So para sa build naman ito, para sa akin, kailangan mo dito sa early game is strength, tapos vitality, no? Tapos konting dex para hindi ka mag-miss. So lagi niyong tatandaan kapag kailangan mo is physical damage, kailangan mo ng dexterity talaga para hindi ka mag-miss masyado. Tapos syempre, mamimili ka ng path mo, defender or guardian. Kapag ka-defender ka, I suggest no maghalo ka pa rin strength and vitality pa rin hanggang late game. And syempre, more on vitality ka na sa late game kasi syempre mas pinaprioritize mo na makasurvive ka sa mga PvP matches or sa mga boss hunts para syempre mas matulungan mo yung mga kaparty mo. Pero guys, may mga pang damage ka pa rin dito ng konti. So for example, and physical damage increased by 1% and physical damage taken is reduced by 2%. So maganda yung mga skill ng defender lalo pag late game. Kasi nga, meron siyang balance na konting pang damage at the same time, more on survivability na siya. Sa Guardian naman guys, para sa akin, ang build dito, early game is strength, dex, at vitality. So kayong bahala kung gaano yung kadami yung allocation nyo. Pero para sa akin, mas ipaprioritize ko yung strength at dex, tapos konting vitality lang. Pero guys, sa late game ng Guardian, dapat pure dexterity ka na lang. So huwag ka na maglalagay ng strength. Kayong bahala kung maglalagay pa rin kayo ng vitality sa late game ng Guardian. Pero para sa akin, ang late game talaga ng Guardian is dexterity. So, ba't ko ba nasabi yun? Kasi guys, sa passive niya, meron tayong invoke. So, ang damage mo naman dito is based sa dexterity mo. So, kapag mas mataas yung dex mo, mas mataas yung damage mo. So, kapag wala ka pa nitong invoke, huwag kang mag-pure dexterity. Kasi sayang naman yung stats mo na iba. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, parang sa scout, kahit naman naka-pure na dexterity ako doon, meron pa rin akong konting physical damage. Pero yun nga, baka mas malakas kasi or mas madaling maka-farm kapag kahit papano meron kang strength. Kasi syempre may HP regen din yung strength natin. So, makaka-survive ka pa rin sa pagpa-farm. Pero yun, ang late game ng Guardian is pure dex, lalo kapag meron ka ng invoke. Ay tapos guys, bago tayo mag-move on dun sa next natin, which is yung Dan, hindi ko pa na nasabi na for human, ang focus mo sa items doon is pang penetration, pang physical attack. Tapos maglagay ka ng konting HP. So, ganun lang naman yung pinaghalo-halo natin. Tapos sa boots, evasion, tapos HP ang ilagay mo para syempre makasurvive ka ng mas matagal sa mga battles mo. So guys, yun nga, moving on, ang next natin is itong Dan. So, meron tayong dalawa ditong classes sa second job, which is yung Avenger at Predator. So, sa early game, pwede ka mamili kung strength or agi ka, no? Depende na lang sa'yo. Tapos, lagyan mo na lang ng konting dexterity kung strength ka para hindi ka mag-miss.
Tapos guys, kapag ka-agi naman, may damage ka rin dito kasi para siyang dexterity, meron siyang physical penetration. Tapos at the same time, ang kasamang stats ng agi natin is yung evasion. So bukod sa mataas yung physical penetration mo kapag ka nag-focus ka sa agi, mataas din yung magiging evasion mo. So kayo nang mamili sa early game kung strength or agi. And syempre, depende yan kung Avenger ka or Predator. So kapag ka-Avenger ka guys, para sa akin, pure agi ka hanggang dulo. Kasi guys, more on agi talaga dito. Tapos as you can see, meron siyang deadly blow, which is yung damage increase by 260% depending sa agility mo. So yan, para siyang yung invoke ng human, which is dependent sa dexterity. Dito naman sa Avenger, dependent naman siya sa agi. So, like I said, no, para sa akin, sa Avenger, ang focus mo dito is agility talaga, mula umpisa hanggang dulo. Siyempre, kapag ka early game, kapag nagpa-farm ka, hindi ka makasurvive masyado, kailangan mo ng konting vitality at syempre konting dexterity para hindi ka mag-miss. Pero like I said, yung dexterity at vitality, pwede mo siyang bawiin sa codex kapag ka late game na para mag-focus ka na lang doon sa agility. Tapos guys, sa Predator naman, I think, no, para sa akin, ang kailangan mo dito is strength naman ang i-focus mo dito kapag ka mid to late game ka na. Kasi guys, hindi mo na kailangan masyado ng agi dito. Ang karamihan dito is more on damage talaga. So you can see yung octopus niya is normal attack. So 30% chance na makahit ka ulit ng 50% damage. Tapos syempre meron din tayong passive na nag-increase yung strength natin by 5. So dito pa lang magkakaroon ka na ng clue kung ano yung dapat mong i-build dito. Tapos ito guys, physical penetration, meaning hindi mo na kailangan masyado ng agility for penetration dito. Kaya mag-focus ka na lang sa strength kapag ka predator ka. Kasi meron ka ng passive na nag-increase yung physical penetration mo. So guys, when it comes to items naman, pagdating dito sa ating Dan, syempre yun, dahil mga physical damage siya, kailangan mo mag-focus sa physical penetration. Tapos kailangan mo maglagay ng physical crit damage increase and physical crit rate, no? So as much as possible, maglagay kayo nun para puro critical lang yung damage nyo. At syempre, mas mataas yung magiging damage output nyo. Tapos yun guys, kung gusto nyo naman haluan ng konting HP yung mga armors nyo, pwede rin para makasurvive kayo ng mas matagal sa mga battles. Pero yun nga, para sa akin, pag late game, mas maganda yung mga mag-focus ka sa isang stats talaga pag late game, no? Tapos, yung ibang mga stats, daanin mo na lang sa ibang mga items like accessory. Kunyari sa PvP defense, pwede ka namang maglagay sa accessory nun. Tapos, i-ups mo yung mga items mo para mas mataas yung defense mo. Tapos, codex, no? Tapos, pets and mounts, may mga bonuses din yan kapag marami kang nasasamon. Meron ka rin codex for pets and mounts and costume. So, mababawi mo yan sa late game yung iba't ibang stats natin. Tapos guys, last but not the least, no? I think ito na yung last natin, tama, no? Which is yung ating elf. Actually, gusto ko siyang i-build or gusto kong gumawa ng Templar. Pero yun, discuss muna natin kung ano bang meron dito. So, healer ka, first job mo. Second job, mamimili ka kung Priest or Templar. So, Priest is for support and Templar is for damage, no? Para naman sa stats, guys, sa akin, ang early game nito para sa akin is Intelligence. Mag-focus ka sa Intelligence. Tapos, konting Vitality para makasurvive ka. Pero pwede ka rin mag-focus sa Wiz kasi yung Wiz natin is meron siyang Magical Accuracy at Magical Penetration. So, para siyang Agility. So, ang agility natin, lagay ng sabi ko, is physical penetration. Ang ating Wiz naman is magical penetration. So, kahit hindi mataas masyado yung magical damage mo, kung mataas naman yung magical penetration mo, mas lalakas din yung damage. So, kayo mamili kung intelligence or Wiz yung pipiliin nyo sa early game nito. Basta dapat may konti kayong vitality para makasurvive kayo. So guys, when it comes to Priest naman, para sa akin, early, mid, at late game para sa akin, ang kailangan ng Priest natin is yung Wiz at Vitality. So, bakit nga ba? Kasi guys, yung Wiz dito is merong kinalaman sa damage. Ayan. So, for example, damage. So, depending sa Wiz mo. Tapos, meron tayo dito na shield na depende rin sa Wiz natin. Tapos, yung group heal natin, nakadepende naman siya sa ating HP. So, max HP yan. So, by 5% of your max HP. So, dapat meron ka rin konting vitality para syempre mas makasurvive ka as support at syempre para mataas yung ating group heal. Tapos guys, sa Templar, para sa akin, maganda dito mag pure int para mataas na mataas yung damage mo. Kasi guys, lahat ng karamihan dito is, or I mean lahat talaga is puro magical damage. At the same time, no, meron kang magical critical chance, 5%. Ayan, so magical accuracy, 20%, meaning hindi mo na kailangan masyado ng magical accuracy, hindi mo na kailangan magdagdag ng Wiz kapag meron kang passive dito ng Templar kasi pwede ka naman bumawi dito, lalo na kung ipapa-level mo
itong Arcane Aim. So yun, para sa akin ang Templar is pure intelligence, lalo na pag late game. So napakalakas nito para sa akin. Kagaya dati sa Rohan 1, malakas ang Templar, pero dito ginawa nilang long range at wand yung gamit, pero doon is hammer yung gamit. Pero yun, para sa akin maganda pa rin to pang PvP, pang PvE ang Templar. So nagpaplano ko mag-build nito, pero syempre tsaka na siguro pagka level 70 plus na ako. Pero yun, para sa akin, Priest, ulitin ko, kailangan mo is Swiss plus Vitality. Sa Templar is pure int. So gaya ng sabi ko sa ibang mga classes, ang survivability is pwede mo bawiin sa items kagaya ng HP, evasion, no? If ever. Kaya sasuggest ako ng pure intelligence na build para mas mataas yung damage mo, at the same time bawiin mo na lang sa ibang items or ibang mga bagay yung pang-survive mo sa mga battles mo. So pagdating naman sa items, syempre kailangan mo ng HP para sa Priest. Tapos syempre mana regeneration if ever merong kang pang ganon, no? Pwede rin naman na magical penetration, kailangan mo rin yan. Tapos syempre resistance sa physical and magical, kailangan mo parehas. So sa Templar guys, yun nga, ang kailangan mo dito is parang same sa Priest, pero kahit hindi mo nadagdagan yung pang defense mo. So puro penetration ka dito, magical penetration as much as possible. So yun, no, yung ating lahat ng classes, and syempre nagbigay ako ng konting tips sa pag-build ng items natin. Pero yun nga, nakadepende naman sa inyo kung paano yung gagawin yung build. Para kasi sa akin, pwede ka maraming ibang build na gawin dito sa items mo eh. So for example, pwede ka mag-build ng pang boss hunt. So mag-focus ka sa mga PvP, or I mean sa boss damage, no? Tapos kapag ka naman pag PvP or yung pang PPK ka or mga war, kailangan mo syempre mag-focus sa items na PvP. Tapos kapag ka mag-farm ka, syempre mag-focus ka sa mga reduce ng common damage ng monsters. Tapos yun, kung kaya nyo naman gumawa ng items na balance na pwede mong gamitin throughout boss hunt, PvP at PvE, mas okay yun para hindi ka na masyadong gagastos ng mga resources mo pang apps. Kasi ako guys, I suggest na kapag ka items, i-max nyo yung ating apps or yung pag-enhance ng items. So as you can see, plus 15 lahat ng items ko. Tapos yun nga, like I said, no, sa lahat naman ng ating build, pwede ka mag-pure build lang, basta yung ibang mga aspects katulad ng pang-survive is bawiin mo na lang sa iba't ibang bagay katulad ng items, codex, pets, at iba pa. So I think madali naman diskartehan yon. Lalo na kung pinanood nyo itong buong video na to, I think mas maintindihan nyo kung paano makasurvive dito during PvE, PvP, at boss hunt. So by the way guys, ang next video natin is all about do sa drop or do sa bonus na items na pwede makuha kung gumastos ka dito sa Rohan 2. At i-discuss ko yun at kung pwede kong ipakita sa inyo kung paano is itatry ko. So yun, sana nakatulong ako sa inyo, at if ever yun nga may mga iba kayong suggestions or meron akong mali sa mga nasabi kong build, is i-comment nyo na lang down below para syempre makorek natin yung mga newbies at magawa natin ng follow-up video para makorek nga natin sila, at syempre hindi na nila gawin yung mga maling na suggest ko if ever meron man. Yun lang guys, and see you sa ating next video. Ingat!